So, in lesson number 2, we will talk now here sa internet. So, about sa internet, in this topic, we will talk about sa history and of course sa components of the internet, and then we will go here dayon sa uses of the internet and of course some of those mga basic na mga terminologies and its definition. So, first, let's go diri sa history. So, kanang internet mga bata, ang term nila ana actually is network of networks lang na. So, we can directly say nga ang internet is just a network of computers. So, computer or interconnected. Ang term ana nila ana is interconnected network. So, kining network man god, these are just devices or computers nga nag-connect sa matag usa kumbaga. So, this is a large computer network in the world that connects billions of computer users. So, ang keyword lang nila is, these are just computer nga gi-connect, kumbaga nila. So, of course, since around the world man, so, we have to expect na billions na karon ang naa or mga computer users. So, the internet comes from combination between interconnection and network. So network is just a collection of computers and devices connected via communication channel, and transmission media allows to share resources just like hardware, software, data, information, and of course internet is walay tag-iya ana mga bata. Kaya nga nang wala may tag-iya, tanan man kita konektado sa internet. So tanan kita tag-iya sa internet kung himuon ingana pud nimo nga idea. So walay nag-own ani, walay nag-manage ani. It is because ang internet is just a connection of several computers. So kung mapalo tong sa computer, dili necessary nga mawala ang internet. Naa lang gihapon kay nga naman naa man gihapon sila connection sa uban. Di ba? As you can see, naay times nga mag-bug down ang Facebook, dili pasabot nga nawala na ang internet, or naay times nga mag-bug down ang Google kay lagi nag-maintenance sila or nawala ang ilang naa sila mga bugs nga gipag-maintain, so ila ana i-shut down ang ilang kibaling computer. So in that case, dili necessarily nga mawala lang internet, but still naa ang internet kaya naman naa may lain na mga computers nga naka-connect kumbaga. So, as to that, andito kita sa history, no? A brief history of the internet. So, ang internet sa unang mga bata, gigamit ni siya sa kitawag na to nga ARPANET or the Advanced Research Project Agency, wherein nahitabo ni siya 1969. Ang experiment ani is for communication purposes sa mga scientists or sa mga military sa unang panahon. Wherein ang idea ato is just to communicate with another scientist to another scientist. Kaya nga naman, naaman lagi mga study na may mga findings sa mga scientists or sa mga engineers na gusto nila i-collaborate. So, para dili na sila mag-hustle o travel sa another area, mo tong gikonektahan na lang ang computer or gikonektahan na lang ang wire para to send message. Oy, mao ni ang among update dire, mao ni ang among nahitabo dire. So kana siya nga set up mag-connect sa computer to another computer, mao na to siya ang gitawag nato nga internet. Kaya lagi actually ang internet mga bata is as long as we have another computer dito sa PCAS ug nakay diri computer din naka-connect silang duha, that's already an internet. Naka-connect naman, interconnected network naman ang tawag nila ana. So maski duha lang ka computer ang involved, internet na ang pwedeng tawag. But sa ato lang ako, na case, is billions ang ato naka-connect. So, since naamit tayo connection, so na tayo medium or channel nga agihan. So, ang pinaka-popular na ito dire is PLDT, Smart, or Globe. Kini sila na mga services mo na nag-provide para magka-connect kita sa matag usa kumbaga. So, the first freenet created in Case Western Reserve University 1991. So, mao ni sila, no?
Now, ang purpose. So, government allow business agencies to connect to internet. Now, all people can connect to internet and improve their lives and work quality. So, sa una man kung mga bata is, dili pa open for public ang internet. This is for university purposes or this is for research purposes. Mandiri o advanced research project. So, ang keyword din is for research purposes only rani. So, kumbaga, wala jud ni involvement ang mga tao outside sa kana nga agency o kana nga research. But somehow, of course, tungod lagi kay nakita nga na potential nga pwede gamitan sa uban mga tao, that is why naka-enjoy na pud kita karon. So the internet support various aspect in our lives. Of course, we know nga naana, no? Arang nakagamit karon sa ato ang gitawag nato nga internet na siya. So here, we will talk about kung unsa ang components sa internet. Unsa ang necessary sa internet. Nganong naaman tay gitawag nga internet, naaman tay connection sa matag usa. So, just like for example, ngano naka-connect man ta sa Facebook, o ngano naka-connect man ta sa YouTube or sa Google na siya. So, naay mga components ang mga bata. When we see components, those are elements nga necessary para mahimong naay internet, ma-boot up ang usa ka internet. So, inakauna din is we have a so-called servers. So, kining servers, computer ni sila mga bata nga mag-serve sa tao, kumbaga, or mag-serve sa usa ka user. So, just like for example, Facebook. So, ang Facebook na sila computer dito sa ilang headquarters. Nakadto nga klase nga computer, mao-toy mag-host, mao-toy dito mag-open permitted 24 hours, mag-on siya, kaya para bisag si kinsa mag-access sa iya, para gikan sa ato, siya ang mo-cater, siya ang mo-handle kumbaga. So, ang server pod mga bata, siya pod ang paslakan tanan sa mga data. Siya ang hatagan dito ipang-upload sa iya tanan ang mga photos, mga videos, mga messages nato or mga likes nato or kanang atong mga post or even kanang atong mga MyDay or mga reels nato dito sa iya ipahansak na dito sa kang server. So, ang definition sa server, this is a computer or program that provides service to another computer program or to users. So, kita for example, ang atong computer, ang atong phone, computer man pud na, pero gamay lamang. So, mauna siya ang mga users na mo-connect dito sa server or computer po sa Facebook. So, naatay types of servers. Tagahan mo na sila. So, naatay application server, web server, proxy server, mail server, file server, then policy server. So, ang application server mga bata, mauni siya ang nag-handle sa programming. Mauni ang nag-handle sa logic sa imong application nga mo function sa pagtarong. So, for example, ang Facebook, nganong maka-post man ka, nganong maka-upload man ka, or nganong maka-like man ka, or maka-comment man ka. So naay processing ana, naay pag-control ana para maka-function. So ang pag-control ana, ang computer nga mag-handle ana para sa pag-control nga maka-like ka, maka-post ka is ang application server. Si Jackie Bali ang kumbaga siya ang tigtrabaho sa mga function. Mura ba o siya ang brain, kung sa tao pa siya ang brain, siya ang mag-manipulate kumbaga. That is what we call application server. Then another part nga klase nga server is the web server. This is a computer program that serves the request from the HTML page or files. So kita, example mo type kita dinhi og facebook.com, no? Facebook or fb.com. So pagpas ato nang i-type, atong i-enter dayon, we are requesting a page to the facebook.com. So ang mag-handle ang request
Kaya para mo send dito sa iya niya, uy, mula din tong Facebook ko na nag-access na ako dire. So ang once mag-handle ana nga processing is kining gitawag na to nga web server. Sidya ang mura ba og mail server sidya tigpadala kumbaga sidya ang maghatod o dari na request nimo dire dali na ikaw na pa dito balik kapag ka dito. So mo na si web server. Then ang proxy server kining sa ikatulo is mao ni siya ang intermediary between sa endpoint device such as sa server ug sa imong computer. So kining intermediary siya ang tigdawat gikan sa web server na mag-handle sa request then dawaton sa proxy server kay para pag once mahatag na o madawat sa proxy server then ang proxy server na po magpadala balik sa web server kumbaga. So siya ang intermediary between sa kaning user o sa application server na siya. Then another pod nga klase nga server is kining mail server. So when we say mail server, siya ang mag-handle sa mga messages. Siya ang mag-handle sa mga mag-receive sa mga incoming email from the local users or from the remote senders or forward outgoing email for delivery. So kanang mga messages nato diha na ipangpansak actually mga bata sa mail server kanang messages nato sa Messenger, messages nato sa kining mga comments, post actually dito na ipamutang sa mail server. Kaya ang mail server magod just like ordinary nga kining kuan email nato just like dire kita sa Gmail, no? So you can see sa Gmail makita nimo tanan nimo mga inbox dinha or mga messages nga niabot kumbaga na siya niabot na pug kay dire kay pang-send na siya. So as you can see mao ni imo mga messages di pa mo na mga messages nimo. So just like for example sa Messenger na naa gyapon ka message dire click nimo da then reply then delete baka nimo unsa na imong pamaagi dinha. So, kana siya nga set up mga bata, those are gihandle, no? Gihandle na siya sa gitawag na to nga mail server. Then ang file server file server is mauni sila mga bata ang mag-handle sa mga i-upload nato na mga files. So, nato mga photos, mga videos nato, ug uban pa na mga medias, mga documents si Jana ang mag-handle kana mag-send kita og file sa Messenger nato na kita yung mga file na ipang-attach ng mga Word file, PDF or even ang mga video or audio baka or kana sa atong Facebook post nato nga natag ipambutang dinhi ng mga pictures sa atong Facebook kini for example no natin mga pictures dinhi natin mga videos dinhi dire natin mga video din ha. So, siya ang mag-handle ana. Ang file server ang mag-handle ana mga bata. Mao na central storage. Dito sa iya hurot ang mga files. Kumbaga na siya. So, si file server ang mag-handle ana. Then, ang policy server, si Japod ang mag-control sa mga protocols. Ini mga security component of the policy. No? Kanang mga protocols, kanang mga internet protocols, file protocols, kaya para ang mga files or mga email or mga messages na ay organization. Masiparate siya ba? Ma-organize siya. So siya ang mag-handle ana sa PLCya kumbaga. So naana sa web na ay gitawag na to nga kini internet protocol or IP address na siya. So si policy server ang mag-handle ana mga bata. The policy of transferring files to another from this storage to another storage na siya. So, si policy server ang mag-handle ana. Then, next is the IP address. So, aside sa server na computer, is another pod nga component sa internet is kining gitawag na to nga IP address. So, unsa man ang IP address? These are internet protocol or numerical label assignment to each device. So, kada device mga bata, whether phone ba na, or tablet, or laptop, or PC, anything
nga naka-connect sa internet naa na gitawag nila nga IP address. So kanang IP address mga bata maunay mag-identify sa imong computer. Okay, para pag once mag-request ka dito sa iya, diha sa imo ipadala ang gi-request. So mura ba na siya imong physical address. For example, among address is naami sa door 3 Aguila Apartment, Porok 3, sa Barangay San Juan, Surigao City. Sa tingana, mao na among address. So, sa every computer na ako ingana nga address. Kaya para ma-identify kung asa sila ang destination. Na siya. So, let's say for example, kita mo example nga IP address. So, kini siyang akong laptop nga gigamit is naani siya IP address. So, dire kita sa adapter nako. Na ako adapter, then kita na ko sa inyo ang IP address aning akong laptop. So, status ko, then details. So, makita ninyo din na ako'y IPv4 or IP version 4. So, kanang IP version 4 na ko ng address, kanang 192.168.1.12, mauna ang address sa kini nga laptop. So, pag once, mag-request ko og facebook.com, na siya, i-type na ko din facebook.com or fb.com, mag-query ko sa Facebook, i-feedback, pagbalik, kini nga content, kini ako nakitaan karon nga content, ipadala sa ni nga content, na kini ang display. Ako na asa dapit ni siya i-display nga computer. So, pangitaon na sa Facebook, kini nga address, itong akong ipakita sa inyo ganina, close na nako. So, pangitaon kung kinsa to nag-request ganina, balik. So, kini siya. Mao ni siya nag-request. Dito na sa iya, ipadala nga content na siya. So, mao na ang purpose anang IP address mga bata. Kaya para mahibaw-an sa mga computers kung asa siya mo communicate, kumbaga, asa siya mo send sa iyang mga request na siya. So, this is a numerical level. Ito akong ipakita sa inyo, 192.168 na siya, numeric number ang imong kanon. Then, another port is that browser. So, dili ka maka-access sa internet or sa web kung wala kay browser. Diba? Kung wala kay browser, di juga ka-access. So, ang akong gamit din is na ako'y Google Chrome. Kini, Google Chrome ning akong gigamit para maka-access ko sa internet. So, mga example lang ni siya, mga Google Chrome, Safari, natay Internet Explorer, patay naman ng Internet Explorer karon. Ang gipuli ani sa Microsoft is Microsoft Edge. Kini siya. Kini. So, muna ang gipuli aning Internet Explorer. So, pwede po ko din mag-access sa akong fb.com na siya. So, muna ang gamit na ko kining Microsoft Edge. Then, we have also Opera, Mini Opera sa mga gagmay. Then, apat tayo Mozilla Firefox, and so many others actually. Daghanin kaya sila ng mga browsers. So, muna ang gamit na to for us to view or to look into sa mga information na available sa web. Kung wala tayo browser, wala. Now, sir, muna na mo, nga nung maka-access malay ko sa YouTube or sa Facebook na wala man ko nagamit o browser, wala man ko ni-add to Google Chrome or wala man ko ni-add to o kanang Mozilla Firefox. Largo raman ko sa application sa Facebook. So, kanang application sa Facebook, actually, mauna na siya ang gitawag nga browser. Pero, gidesign lang na siya nga makit-an na nimo din na Facebook alone na jud. So, browser na siya, pero, ang content nga naa din wala na kailangan makit-an kundi Facebook na siya. So, browser gihapon na, actually, ng YouTube na inyong gi-tap or gi-install sa kanang inyong mobile phone. So, kana sila ng mga application, actually, tawag gihapon na is browser. Pero, i-customize lang na siya nga browser nga ang content
nga makit-an ra din ha is sa youtube.com ra jud. Wala na lain nga content. Unlike sa kining Google Chrome nga pwede ka makapangita din ha og another nga content nga is inicio.edu.ph or unsa pa nang inyong gipangitahon din ha na mga websites. So anything na pwede basta kay naa available sa internet makita ninyo. Unlike sa kanang mga Facebook app or YouTube app or sa mga application nga naa din na specific ra jud ang content na ilang i-display sa ilang website kumbaga. Then we have also the so-called domain name system. So kining domain name system mga mata mao ni ang mag-translate sa kanang imong IP address nga numeric number into a word or a kanang sentence. O dili sentence, dili si necessary sentence kay taas naman kay po ng sentence, pero words na siya. So kabantay mo sa Facebook, di ba, as I have said earlier, ang Facebook is computer pudto ang iyang adtuan or computer pudto ang nag-service niya. So usually pag once dapat kita mag-access sa Facebook, number po dapat ang atong input dire. 192.168 kung unsa to ang ilang address, IP address. Di ba? Ang IP address mao na mag-determine sa imong device kaya para dito nimo i-send or dito nimo ipadala or dito i-receive ang imong query or ang imong kibaling kinahanglan. So with that IP address number man na. So 192 maglisod pag-memorize ang mga tao og number. So mo na mahitabo gi-change nila na into words. Gi-change nila na into letters kay para mas dali na i-memorize. So kinsa man ang mag-translate ana from number nga IP address to words or to letters. Ang mag-translate ana is kining si domain name system. So we access the information through domain names. That is why dili number ang atong i-type dire pero pwede actually number pangitaon lang nimo kung unsa ang IP address sa Facebook or IP address sa YouTube. Pwede actually na. Pero of course dili naman ang mga atong i-input kay ngano man letters naman or words naman ang atong i-input. So mag-translate anang IP address ng numeric to words or to letters kining si domain name system. So naatay mga index din na natay commercial, so .com, napod tayo organization, .org, .net sa network, .edu sa education, .gov sa mga national government agency, .ph sa Pilipinas or .au sa Australia or any other pa na mga countries. So, mao ni ang hinungdan o mao ni ang ilang categorization kumbaga. Categorize man na. So, tanan mga commercial website .com. Tanan pod ng mga educational website .edu to sila. Or tanan pod ng mga government related na mga websites that's like DBM or kanang mga PhilHealth or kanang mga SSS na sila na mga institusyon, so .gov pod to sila. So naay pag-categorize kumbaga. So ang magkuan na is kining domain name system. Then another pod nga component is ang pinaka-importante ang ISP. So sa man ang ISP sir? Mao na ang mag-connect para sa imong computer, gikan sa imong computer pasingod sa lain nga computer. So, example, ako na ako'y computer karon, na ako nagamit ng laptop. Then kung gusto na ako mag-connect sa inyong computer o sa inyong cellphone, manghinahanglan ko og connection. So, pwede ko mo-connect og wire kanang inyong boarding house diha. Butangan ako og wire gikan dinhi sa office, then i-connect na ko dito sa inyong boarding house kay para magka-connect kita. So, wire. So, kana sila ng mga pamaagi is gigamit na sila sa mga PLDT, kanang mga ambot kung naana pa diha sa inyong Converge or kining mga globe nga wire
Di ba naman po tayo globe nga wireless, pero napod tayo globe nga kanang wired. Kanang maggamit sila og mga kable kumbaga. Pero ang pinaka-popular jud is kini si PLDT. Siya. So, kung kana atong method nga natay wire, kana ang tawag nila ng mga bata is internet service provider. It's just that arang kadaghan ang connection. So naay underground, naapoy underwater sa para ma-connect ang Pilipinas sa Singapore, ang Pilipinas sa China, or ang China pasingod sa US, or asa man ay connect. So naay underground naay underwater na mga connection, or else naapod tay satellite. Naapod tay mga antennas. Kasi for example sa smart or sa dito or sa globe na mga kuan. So wireless ang connection nato kumbaga. So kini sila ng mga services, ang tawag nila ani is internet service provider. Sila ang mag-connect gikan sa aning computer pasingod aning computer. So dinha sa ilang magbayad kumbaga. Mabito na ang internet wala bayad, pero ang bayaran nato is ang katong mag-connect nato sa ila. Mag-connect na to sa uban ng mga computer kumbaga. Kaya of course mag-invest mo to sila para magtawad og mga antena, magtawad og mga wire. So dito ta magbayad sa ila. Pero dili nato bayaran ang internet. Ang bayaran na nato is ang katong tao nga mag-connect nato sa uban computer kumbaga o sa internet. Asa. So natin mga samples dire, no? Converge, isa, so many others. So, mao na sila ang mga components for us to have the so-called internet. So, kung wala na sila ng mga components, wala server, wala computer, wala IP address, wala browser, wala tayo domain name system, or wala tayo ISP, of course, wala tayo ma-establish nga internet. So, that is why needed ning 5 ka buok, 5 ka components sa internet. And so here we will talk about sa uses of the internet. So of course, familiar naman tayo sa uban, no? Uses for internet is for us to look information, mag-research kita, natay Google, si Uncle Google, or even gani si ChatGPT, no? Imo na natong agent nga diha ta mag-search mga tanang ko sa iya mo gawas na dayon sa information. Then of course mga works, even jobs nato mga jobs karon ng mga work from home, no? Mga home purposes nato, mga entertainment, mga games or unsa pa. Then send and receive mga electronic mails, sabi tayo mga Gmail or natay mga Messenger. Then video conferencing, teleconferencing, so mga Zoom, mga Google Meet. And also, we have buying and selling products. So, e-commerce. Natay mga Lazada, Shopee. Of course, di madyan din mag-question na ang social networking. Popular man doon kaayo na ito na. And also, for entertainment. So, pwede kita mangita mga videos, mga mga series na natin mga accounts sa Netflix and so on and so forth. Then we have also games, college courses, mag-enroll kita og mga online course, monitoring home while away. So gamit pa ang internet para sa kanang gitawag nato ng mga smart homes, no? Wherein pwede ka magtawag og CCTV, nga controller na nimo ang CCTV using your smartphone, even though naalang ka sa imong opisina o naa ka sa laing dapit. So pwede ka makig-istorya sa imong mga loved ones through sa CCTV na naay mga mic, naay camera, and then naay audio. So you can talk back dito sa imong loved ones using the CCTV. Nasa daghan kayo na sa Lazada, 500 na mga bata or 1,000. So naapot tayo financial transaction. So magamit na also na ganita karon ang mga online payments, no? Naatay mga electronic wallets, naatay Paymaya, GCash,
Palawan Pay o sa pa na ng mga electronic wallets nato wherein dito kita mag-transact sa ato mga financial transaction. Then we have also download movies and musics or audios. So those are the uses of the internet. Then last but not the least is the mga basic terms, no? So of course, familiar naman ta ani sa mani akong gi-mention kanina the internet. This is just a connection of computers. Now, computer networks. Then ang gigamit para magka-connect kita, of course, natay ISP or data lines, whether wireless or wired, kumbaga. Then web, sumoto ang websites, mga content nga available sa internet nga makita nato using a browser. So mana siya. Email, so familiar naman ng email, social media, online gaming. So I think there is no need for us to elaborate that kasabot naman na. Then we have here the software updates. So mag-update kita og mga application from old version to new versions. So software update ang tawag nila. And then kini HTML, this is the language mga bata nga gigamit para maka-compose og usa ka web page. So, for example, kita mo og language kini. For example, mag-create kita og kitahay website, makikita ka sa web page kini siya. So mga programmers or mga developers para maka-create og usa kay ngani nga content, nanay gitawag nila ana nga source. So kanang source mga bata mauna ang gi-encode sa mga programmer para mahitabo ng display kini siya. So mao ni ang gisulat, no, ara kataas ni siya. So unsay language ani? Dili ni siya English, di ni siya Tagalog, di ni siya Chinese. But ang language ani, so technical term is HTML na siya. Hindi ko makita ninyo na. Siya, parang i-zoom in. Alright. Parang i-zoom in ha. So naatay din yung document type HTML. Pasabot ana, kini nga language ang gigamit ani para maka-compose ani nga usa ka document ni siya. Para ma-compose ni siya is HTML ang language ana. So unsa nay pasabot sa language sa HTML? Hypertext Markup Language. This is a coding language mao na ang gigamit para mag-construct coding or mag-program to tell a browser how to place pictures, text, multimedia, and links to create web page. So, pag mag-create kita og web page, anybody can create mga bata. Bisag kamo, pwede mo mag-create og usa ka web page. Pero, dapat mahibalo mo sa kining HTML. Okay, mao man inyong gamiton para maka-compose mo og usa ka web page. So, URL, the Uniform Resource Locator. So, muna ang web address. So, katong DNS kanina, bantay mo, ito nang ibalik sa zoom in sa zoom out. So, kabantay mo ganina sa atong kini, or kini siya, mao ni ang atong gitawag nga URL, Uniform Resource Locator. So, ang kanang URL, mao na ang imong address na imong ibutan din sa taas. Mao ni ang name, facebook.com or google.com na siya. So, kanang mga com din ha, mga ido-ido, mao na siya. Mao na mga bata ang gitawag na ito nga Uniform Resource Locator. So, we have here the definition, web address. So, di ba, IP address mo ito ang atong gidiskutan kanina. Then bit, that is actually binary digit. So, when we say binary, duha lang ka component o duha lang ka karakter na atay 0 o 1 na siya. So that is why binary. And then digit, this is because kay digital man ang language na ito ay gamit. So bit ang tawag nila na 1 and 0. So kanang bit, mga bata, mauna ang basic unit sa computer or sa programming kumbaga. Then ang byte, 8 bits na. So, naman tayo counting ibaling nga bit, usa ka buok,
Then kung imo nang i-compose 8 ka buok, ang tawag nila na is byte na siya. Then upload, so nang upload, download, HTML. So ang HTML mao ni ang protocol para kita maka-access sa internet. So kung imo lang taon dinhi natay HTTPS, di ba kung mo? Datanan website sa Facebook. So ato ning ilang taon ng Facebook na gitawag na https:// So kanang HTTPS mga bata, mao na ang protocol nga gigamit para mag-communicate ang browser to another computer kumbaga. So HTTPS kaya naman secured ang ilang website. So kung naay S pasabot dili tanto prone sa mga hackers ang kana nga website. Kay medyo secured na sa or mas higher ang level sa security kaysa ordinary nga HTTP siya. So although nagahapon kay mga websites nga makit-an nga HTTP, but kini sila is prone ni sila sa mga hackers, kini na mga protocol or the hypertext transfer protocol. So mas gana jud nga mag-access ka mga websites nga naay S kining secure, magagidugang na nila or gi-added nila na as kining encryption kumbaga. Then router or router modem, sabot mo siguro mo ng router no, na mauna ang mag-distribute sa signals as like mga wifi nato kanang makakonect kita gikan sa PLDT na box na puti o na box na itom wherein mauna siya ang mag-distribute sa imong internet connection. So kana siya ang tawag nila na mga bata is router na siya. So this is a device that acts as a traffic cap for network signal arriving at your home or business from the ISP kumbaga. So whether it is a wired or wireless, then tawag nila ana is router. Then encryption, so muna encryption kasabot ana is ilang i-hide ang tinuod nga data. So for example, ang iyong password is I love you 123. Pero pag abot ana dito sa database, dili na I love you 123. It could be series of numbers, then letters, numbers sa pod or mga characters. So murag na ay representation sa lain nga kuan tawag ani data. Kaya para pag was makit-an dito sa uban tao, although ang imong password is I love you 123, pero pag once ilang lang taon, dili mao ang imong password. Pero naay mahibaw nila na imong password, pero lahi ang ilang nakabutang dito, lahi ang ilang kibaling makit-an. So in that case, i-encrypt ang tawag nila ana mga bata. So naatay mga mathematical expression ana just to scramble data para ma-hide ang tinuod ni mga information. Then webbot. So kining webbot mga bata, these are just programs or applet nga mga intelligent agents ni siya ang gipanggamit. Kaya para ang mga repetitive na mga task, itong mga balik-balik na mga task, pwede na siya i-automate. Automatic na siya. Kumbaga. So mo na yung mga webbot. Daghan man na kayo available sa internet karon nga para mapaspas ang process nimo na siya. Although actually kini siya is dili ni gina-recommend sa uban ng mga websites, mabita na uban ng mga websites na mga CAPTCHA. No? Pag once mag-login ka, na ay mga authentication, na ay mga pasos, na ay mga ipang-perform sa nimo ng mga steps, na ipang-match nimo or imong i-answeran, kaya para malikayan nila ang kining gitawag nila nga webbot, kumbaga. Para ma-determine nila nga human being jud ang nag-input. Then last but not the least is the search engine. So kasabot mo siguro tag search engine no. Ang kanang search engine mga bata is diha ka mangita og information. So ang pinaka-popular jud nato is of course si Uncle Google. Google.com. So mao ni ang pinaka-popular nato nga search engine. Pero naapoy lain ng mga search engine mga bata, no? For example, yahoo.com. Yahoo.com is another perfect example of search engine.
Even Facebook is also a good search engine. Basta kay nakaka-makita nga search bar pares ani, nakaka-ma-input din na ang mga tana kag computer or what is computer. Siya nakaka-search bar nga makit-an ni naay magnifying lens. Automatic na siya mga bata search engine. Yahoo, so na dire magnifying lens. So pwede ka din na mag-type or kining Bing. Pinaka-popular pwedeng bing.com siya. So pwede po ka din kang Bing. Wrong spelling up kani siya. Or pwede po ka kang ask.com. So just in case dili ka ganahan kang Google ba mo gamit, no? Dili ka ganahan ano mo gamit, like balik niya may si Google dili na po ko sa uban ng mga search engine. Dili ko kang ask.com. So pwede po ka din kang ask.com or kang Bing sa Microsoft. Kung hilig ka ni Microsoft, Bill Gates, dili ka kang Bing kumbaga. Nakakagana aning kang Bing mga bata is nakaka-chat, no? Na-chat ano niya wherein naka-built-in na din si ChatGPT. Yes, what is computer example? Ano siya? So na-ay chat din ni pilot. Automatic na ni si ChatGPT niya dali. So see? Kita ka ni? Mauni nakagana kang Bing mga bata. So si ChatGPT ana diri si naana kang Bing kumbaga na siya. So nakasulat na daan din automatic si ChatGPT din ha. So naanay ilang artificial intelligence kumbaga. So mo ni nakagana kang Bing. Kung ari ka mo kang Bing mo gamit as your search engine. Even Facebook is also a search engine, di ba? Kay pwede mag-search niya. So search Facebook. So pwede mag-search. Since pwede mag-search, that is also called as search engine. So Facebook. So that's it for now. So I hope I have explained any information karon nga nakuha ninyo. And so get ready para sa atong oral recitation next meeting. Goodbye.